Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa ating karatig bayan dito po sa mga tabing ating mga kapitbahay dito sa Pilipinas, lalo na sa Hong Kong, Singapore, at kung saan man kayong lupalot ng mundo. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo na sa walang sawang pagsusubaybay dito sa aking YouTube channel, dito sa aking Danilo Manuel I.M. Purkit Live. Ito po ang pag-uusapan po natin tungkol po sa mga DD set. Ibig sabihin mga DDS, ako naman ay DD set, na mga set ang mga DD set. Ito nga po, nag-iiyakan na ang mga kampo ng mga DD set na mga walang kakwenta-kwentang naging presidente natin noong nakaraan ng administrasyon ni Digong. Hindi mo sukat akalain, siya ang mataas noon. Nasa itaas siya. Ngayon, nasa itaas. Nakataas-taasan siya. Ang lahat ng kanyang mga ginawang mga panggigipit sa mga taong may langaw, merong mga kapangyarihan din na katulad ng lumalaban sa kanya, katulad ni Senador Laila de Lima. Ngayon, lumalaban na si Laila de Lima dahil wala na siyang kapangyarihan si Digong, di ba? Ngayon, nag-iiyakan na mga DD-set na mga kampo ni DD-set sapagkat hinuhuli na sila. Ibig sabihin, hindi pa na sila actually na ikukulong o huhulihin. Ibig sabihin, nimamatyagan pa lang ang mga kampo ni DD-set na si Digong, si Oscar Albayalde at si Bato de la Rosa at yung tatlo pang kasamahan niya na dapat na silang usigin, pero nimamanmanan na sila. Ang tanong, ang ICC, International Criminal Court, ay humingi ng tulong sa Interpol na para mahuli ang mga DD-set na katulad ni Digong, di ba? Ngayon, naglabas ang Interpol ng Blue Notice para sa mga akusado na katulad ni Digong sa mga madugong drug war na ginawa niya noon, na katulad ng mga pinagpapatay niya ng mga mahihirap na mga nakatsinelas lang, pero hindi hinuhuli ang mga drug lord na katulad ni Michael Yang, na si Michael Yang ang inappoint niya na advisor sa chemical, pero isa palang drug lord. Ngayon ay yung inappoint niyang kanyang advisor na si Michael Yang ay nagtatago na, o di ba? Ngayon, alam niyo ba ang mga Digong, mga kampo ni Digong, ay wala ba kayo nahahalata? Ang mga kampo ni Digong, hindi na sila nakapag-rally dahil nangangatog na sila kasi mahirap na ang kanilang galaw, hindi na sila makagalaw, di ba? Ngayon, ang tatapang nila, ganyan sa rally, di ba? Gusto nila na mag-rally, ngayon tahimik na sila. Hindi na sila makapag-rally dahil hinuhuli na, hindi pa hinuhuli, hinuusig na sila o tinitignan kung saan location yung yung anim neto, di ba? Takot na ngayon sila, hindi na sila makapag-rally. Wala ba kayo babalita? Nagra-rally sila, di ba? Wala na. Yung katulad na sinasabi ni Digong ng ating presidente, bangag, adik, di ba? Wala na silang sinasabing gano'n, di ba? Tahimik na sila, kasi pumasok na po ang ICC sa ating bansa. Actually, ang Pilipinas naman, ang ating
ang ating Supreme Court ay hindi naman makikipagtulungan sa ICC. Pero allowed silang pumasok, di ba? No. Kung ano mang gusto nilang gawin, gawin nila. Yun lang. Pero ang ICC, ang Pilipinas ay hindi tutulong sa ICC. Pero ang ICC humingi ng tulong sa Interpol para hulihin din ito si Digong. Dahil alam mo naman, si Digong ang promotor nito, di ba? O ngayon, pagka hinuli si Digong, ang sabi ni Roque sa mga kapulisan, kayo ba, huhulihin nyo ba si Digong? Ba? Marunong ka pa sa ako akong tatanungin mo, ha? Kung akong tatanungin mo, Roque, marunong ka pa sa amin? Utos ito ng Interpol, di ba? Kasi, noon, nang hinuli si Chavez, ay humingi tayo ng tulong sa Interpol para mahuli ang kriminal. Ngayon, paano kung humingi ang Interpol sa Pilipinas, hindi natin tutulungan? Siyempre, tutulungan natin. Yung sinasabi mo, wala namang pulis ang mga Interpol. Siyempre, tayo makikipag-ugnayan din kung sino dapat nilang hulihin, di ba? Ngayon, anong masasabi ninyo? Katulad mo, Roque, binibining harutay, Roque, dapat ikaw isama ka na rin sa huli dahil pagbulo ka lang sa Pilipinas. Kung ako ang nagbibigay ng lisensya ng abogado, pati ikaw tatanggalan ko ng lisensya ng abogado para hindi ka na makapagsalita sa mga ganyang mga ano. Dahil hindi ka dapat maging abogado dahil isa ka rin kriminal. Di ba? Isa ka pa rin dahil mapaglamang ka sa kapwa. Kamukha yun sa mga Maribeles, tinanggalan mo na sila ng kabahayan sa kanilang lugar tapos inagawa mo pa. Tinanggalan mo sila ng titulo. Tapos ngayon mga taong bayan sa Maribeles, pinabayaan mo, hindi mo lamang binigyan ng karapatan kung saan sila titira. Hinayaan mo na lang ng parang bula. Litig na itong horokong utak mo, ha? Wala ka nang pakialam sa iyong tao, wala ka nang malasakit sa iyong kapwa. Di ba? Napakawalang hiya mo. Wala kang kakwenta-kwentang abogado, dapat sa'yo tanggalan ka ng lisensya. Kung ako lang nag-i-issue ng lisensya dyan kay Roque, tatanggalan ko ng lisensya yan para masampulan siya. Di ba? Ito ang sabi ni Secretary Jesus Crispin. Ito ang sinabi niya. Justice Secretary Jose Crispin Remulla said on Thursday, August 1, 2024, the Philippines government can stop the Interpol from serving the arrest warrants that will issue by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte and other person. Ang other person, ibig sabihin yung 5 person na huhulihin, si Bato at si Oscar Albayalde. Yan, kaya lang nanginginig na sila. Ngayon, other person involved in the drug war, killing and the previous administration, before ng mga administration, sila ang mga naghari noon, di ba? Ito ang sulat niya, nabasa ko lang yan dito, kaya isinulat ko dito. Alam niyo naman ako, pero ang aking balita ay true. True to, hindi to fake news. True na ito ay napapakinggan ko sa YouTube channel. Kaya malaking bagay din ang YouTube channel. Kaya ang mga didishit ay hindi sila pwedeng magpunta kung saan. Pwede rin sila pumunta kung sila malakas ang loob. Pero kung ako sa kanila, go! Lumakad kayo hanggang gusto nyo kung saan lupalop yung gusto. Kung saan kayo gusto nyo pumunta sa Amerika o saan man. Basta!
mag-ingat kayo, di ba? Ganyan lang po ang galawan. Kaya kayo po mga DDC, mga lalo mga yan, mga kumakampi sa mga vlogger na yan, na kumakampi sa kay Digong, yan, wala na sila. Wala na silang kita dahil ang kanilang sinusuportahan ay sablay, isa palang kriminal. Kaya ako kay Digong, hindi ako yung araw. Yung araw si Digong, napakawalang hiya niya. Ngayon, walang hiya kung pagsabihan niya si President Marcos, bangag, adik, ang pala siyang adik. Oh. Siyang adik, ang kanyang mga anak, mga adik. Di ba? Walang hiya nga. Oh. Oh, paano po? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Sana po pakisubscribe po ang aking YouTube channel. At like and share at YouTube. Pakipindot na lang po ang icon para po lagi po kayong updated kung sakali man ako ay merong magandang balita para sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye.